Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Tayong lahat ay malugod na tinatanggap sa ating pagpupulong ngayong umaga. Kaya bilang pasimula, tayo ay aawit ng papuri sa Diyos na Yehova. At kung angkop sa inyong mga kalagayan, tayo ay sama-samang tumayo at umawi sa Diyos na Yehova. Sa song number 140 na may pamagat, Buhay na Walang Hanggan sa Wakas. Halaw ito sa Juan 3:16. Pakisuyo po sa imig. Sa pagkakataon po ito, tayo ay makapagpakinig ng salig Bibliang pahayag na may paksang abutin ang tunay na buhay. Ulitin ko po, abutin ang tunay na buhay. Ito ay papahayag sa atin ni Brother Jason Baguio mula sa Forest Hill Congregation. Pakisuyo po, Brother Baguio. Naranasan nyo na ba na minsan isang umaga, nakaupo kayo sa inyong upuan, sa inyong sala o balkonahe, tapos humihigop kayo ng inyong kape, tulad nung makikita dun sa unang artwork. Tingnan natin yung unang artwork. Ayan. No, isang umaga, humihigop kayo ng inyong kape, sarap. Pagkatapos, nasabi nyo sa inyong sarili, this is life. Ito ang buhay na gusto ko. Isang buhay na walang problema, walang inaalala, at nakuha nyo na lahat ng pangarap nyo o tunguhin nyo sa buhay. Tulad ng makikita natin sa artwork, wala siyang inaalalang problema. O kung naranasan nyo na iyan, hindi kayo nag-iisa. Salamat po doon sa artwork. Maraming tao sa ngayon ang nag-iisip na iba-iba yung paraan o makapagbibigay sa kanila ng tunguhin at kaligayahan, seguridad at magandang kinabukasan. Para sa kanila, kapag nakamit na nila yung mga bagay na iyon, yun na yung buhay na kanilang inaasahan. Pero ano ba talaga yung buhay na dapat nating taglayin? Pansinin kung ano yung encouragement na binanggit sa atin ni Apostol
Pablo sa unang Timoteo chapter 6 verse 19. Pakisipo na kunin ng inyong Biblia at samahan ako sa pagbasa doon sa nabanggit na teksto. Unang Timoteo chapter 6 verse 19. At tingnan natin kung ano yung kailangan nating pagsikapan na abutin. Nariyan na kayo, ganito yung ating mababasa. Sa paggawa nito, makapag-iipon sila ng kayamanan na magsisilbing mahusay na pundasyon para sa hinaharap. Nang sa gayon ay makapanghawakan silang mahigpit sa tunay na buhay. Ano yung napansin natin dun sa ating binasang teksto? Pinasiglan ni Apostol Pablo si Timoteo na abutin ang tunay na buhay. Ano ba itong tunay na buhay na gusto niyang tukuyin kay Timoteo na tayo rin kailangan din nating pagsikapan na abutin sa ngayon? Nung panahon ni Timoteo, usong-uso noon yung pagkuha ng mataas na edukasyon. Para sa kanila, kailangan meron kang mataas na pinag-aralan at magkaroon ka ng maraming kayamanan para maging matagumpay ka sa buhay. Pero yun ba yung tinutukoy ni Apostol Pablo? Binanggit dun sa binasa nating teksto na yung tunay na buhay ay sa hinaharap pa makakamit. Ano ba itong tunay na buhay? Sa katunayan, nariyan din sa tekstong binasa natin, sa konteksto niya, dun sa unang Timoteo chapter 6, verse 12. Ito yung buhay na walang hanggan. O ipinakikita ng mga salitang iyan na yung tunay na buhay ay isang bagay na inaasahan nating matamo sa hinaharap kapag naging sakdal na tayo at magiging buhay tayo sa ganap na diwa, gaya ng orihinal na nilayan ng Diyos na Jehova para sa atin. Kaya hindi pala yung mga kinakamit natin sa ngayon yung tunay na buhay, kundi isang buhay na walang hanggan sa paraisong lupa tulad ng orihinal na layunin ng Diyos na Jehova para sa mga tao. At bakit sulit na panghawakan at abutin yung tunay na buhay na ito? Yan yung ating pag-uusapan naman sa puntong ito. May dalawang dahilan kung bakit napakahalaga na ngayon pa lang kailangan na nating abutin yung tunay na buhay. Ang una ay makikita natin dun sa aklat ng Isaias, chapter 48, verse 17. Pakisipo sa inyong mga Biblia, basahin natin yung nabanggit na teksto. Kung meron tayong mga kasama ng mga interesado at wala po silang kopya ng Bible, pwede nating i-share yung ating mga Biblia sa kanila. Isaiah 48:17. Ito ang sinabi ni Jehova, ang iyong manunubos, ang banal ng Israel. Ako si Jehova, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka. So bakit kapakinabangan kung magsisikap tayong abutin yung tunay na buhay sa ngayon? Tulad nung nabasa natin sa teksto, walang iba kundi ang Diyos na Jehova ang nagtuturo sa atin. Isa itong napakalaking pribilehiyo, hindi ba? Bilang paglalarawan, maraming kabataan sa ngayon ang nagsisikap na makapasa sila sa matataas na universidad. Halimbawa, dito sa ating bansa, ano ba yung mga sikat na universidad? Nandyan yung UP, nandyan yung Lasal, at Ateneo. Kapag kang isa nakapasa sa exam at nag-aral doon, di ba privilege niya yon? Pagkatapos yung kanyang instructor ay kilala talaga doon sa paaralang iyon. O talaga makakadama siya ng matinding karangalan. Pero tulad nung binanggit dun sa binasang teksto, sino yung magtuturo sa atin? Kung kakamit tayo ng tunay na buhay, walang iba kundi yung ating Diyos na Jehova, ang ating dakilang tagapagturo. Kaya kapag sumusunod tayo sa kanyang mga mataas na pamantayan, nakikinabang tayo ngayon, magkakaroon tayo ng magandang buhay pamilya, kapayapaan ng isip, at mas maayos na paraan ng pamumuhay. Bilang halimbawa, maraming tao sa ngayon ang nasisira yung kanilang buhay pampamilya. Di ba? Uso na ngayon yung live-in. Kapag hindi sila naging fit, anong gagawin nila? Separate na sila. Pero bilang mga tunay na Kristiyano, mahalaga sa atin yung buhay pampamilya. Kasi ito ay layunin ng Diyos ni Jehova at siya mismo yung unang nagpasimula ng pag-aasawa. Kaya para magkaroon ng isang magandang buhay pampamilya, napakahalaga na sundin yung mga pamantayan sa Bible. Bilang example, kumusta yung isang asawang lalaki? Paano ba niya dapat pakitunguhan yung kanyang asawang babae?
Ang sagot, Efeso 5:25. No, kailangan niyang pagpakitaan ito ng dangal, no, at karangalan ng higit pa kaysa sa kanyang sarili. Yung asawang babae naman, Efeso chapter 5 verse 23 at 24. Magpakita siya ng paggalang, no, doon sa kanyang asawang lalaki. At sa mga anak, paano kayo dapat sumunod sa inyong mga magulang? Efeso chapter 6, 1-3. Maging masunurin sa inyong mga magulang. Kaya kung susundin ng bawat miyembro ng pamilya yung mga tekstong iyan, ano yung magiging resulta? Kapayapaan, no? At magiging masaya yung kanilang buhay pampamilya. Ngayon, pangalawang dahilan kung bakit kailangan nating abutin yung tunay na buhay. Dahil ito lang ang magbibigay sa atin ng napakagandang pagpapala sa hinaharap. Kumusta naman yung mga bagay na tinataglay natin sa ngayon? Masama ba na magkaroon o pangarapin ng isa na, Brad, kailangan ko naman ng kotse, kailangan namin ng magandang bahay. Hindi naman masama iyon, mga kapatid. Sa katunayan, kung mapapansin nyo, gumagamit tayo ng mga gadgets sa ngayon. Napapadali nito yung ating paraan ng pagpupulong. Kung may sasakyan, nakakadalo tayo ng mas mabilis sa ating mga pagpupulong, hindi ba? Pero bakit hindi tayo dapat mag-focus sa ganyan mga bagay? Ang sagot ay makikita natin dun sa unang Juan chapter 2 verse 17. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Unang Juan chapter 2 verse 17. Isa pa, ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito. Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So bakit hindi maganda na mag-focus sa ibang tunguhin? At mas mahalagang mag-focus tayo sa pag-abot sa tunay na buhay. Tulad ng binanggit doon sa teksto, makikita natin doon na yung mga bagay na nakikita natin sa ngayon sa sanlibutan ito, lilipas na. Mawawala na ito sa malapit na hinaharap. Ngayon, bilang paglalarawan, ipagpalagay na nakasakay tayo sa isang barko. Tingnan natin yung ikatlong artwork. Yan. Nakasakay tayo sa isang barko. Pagkatapos, biglang nag-announce yung captain. Sabi niya, lulubog na ang barko. Ano ang gagawin niyo kapag narinig niyo yung announcement na yan ng kapitan? Lulubog na yung barko. Sasabihin niyo ba sa inyong sarili, sa crew ng barko o sa kapitan, wait lang po pipinturahan ko muna yung aking kwarto. Bibili muna ako ng magandang upuan. Kailangan ko munang lagyan ng magagandang design yung aking kwarto bago ako lalabas at tumalon sa dagat. Bakit hindi iyon katalinuhan? Kasi kapag nag-stay ka doon sa barko at hindi ka nakinig doon sa babala, pwede kang mapahamak. Pwede kang masama doon sa paglubog ng barko. Tulad nung nabasa nating teksto, malapit nang alisin ng Diyos na Jehova ang sanlibutang ito ni Satanas. Kaya hindi katalinuhan na mag-focus doon sa mga tunguhin o mga iba pang mga bagay maliban doon sa pag-abot sa tunay na buhay. Ngayon, ang tanong, paano ba tayo manghahawakang mahigpit sa tunay na buhay? Ano yung unang requirements? Isa sa mga mahalagang requirements na kailangan natin gawin. Para po sa mga bisita namin na naririto, lalo na kung kayo ay matagal ng interesado, o kaya naman ikaw ay di bautisadong saksi ni Jehova, para magkaroon ng tunay na buhay, dapat kang mabautismuhan bilang isang Kristiyanong lingkod ng Diyos na Jehova. So requirements pala siya para makaabot tayo ng tunay na buhay. Kailangang mabautismuhan bilang isang Kristiyanong lingkod ng Diyos na Jehova. Pero ano yung dapat na mag-udyok o maging dahilan bakit tayo magpapabautismo? Dahil lamang ba gusto natin na magkaroon ng tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan? Hindi dapat ganon. Ang dapat na mag-udyok sa atin ay yung pag-ibig natin sa Diyos na Jehova. Basahin natin ang Mateo chapter 22, verse 37 at 38. Mateo 22, 37 at 38. Nariyan na kayo, ganito yung ating mababasa. Sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehova na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalaga at unang
utos. Pag-ibig sa Diyos na Jehova ang dapat na mag-udyok sa isa para maglingkod sa Kanya. Ngayon, para sa mga bisita namin na rito sa ngayon, paano kayo hahantong o magiging kwalipikado para sa bautismo? Inaanyayahan po namin kayo na kumuha ng isang libreng pag-aaral sa Biblia kasama ng isa sa mga saksi ni Jehova. Kaya napansin niyo yung tema ng aming publikasyon na ginagamit sa pag-aaral? Masayang buhay, magpakailanman. Oo, yun ang unang hakbang para maging kwalipikado tayo sa bautismo. Kumuha tayo ng tumpak na kaalaman, kilalanin ang Diyos ni Jehova at kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa mga pangako niya. Bahagi din ang pagkuha ng kaalaman sa Diyos ni Jehova, yung ginagawa natin kada linggo, tulad ng ginagawa natin ngayon, ang pagdalo sa mga pagpupulong niya, ganun din sa mga asembleya at konbensyon. At habang kayo ay nag-aaral sa mga saksi ni Jehova, lalalim yung pag-ibig nyo sa Kanya, kailangan din na tumibay yung inyong pananampalataya. Habang lumalalim yung pag-ibig, tumitibay yung pananampalataya sa Diyos ni Jehova. Pagkatapos, kailangang mayroong gawin. Magsisi doon sa mga kasalanan at gumawa ng mga pagbabago. Magsisi at magbago. Kaya hindi lang sapat na magsisi yung isa. Sabihin niya na, patawarin niyo na po ako, Diyos ni Jehova, sa mga nagawa kong pagkakamali. Hindi ko na po yun uulitin. Kailangan makita sa paraan ng pamumuhay niya na talagang siya ay nagbago na. Tinalikuran niya na yung maling mga landasin, mga paraan ng pamumuhay niya na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos ni Jehova. At tutulungan ka ng nag-aaral sa iyo ng Biblia na isang saksi ni Jehova na magawa iyan. Ganon din yung kongregasyon na dinadaluhan mo kapag ikaw ay dumadalo sa mga pagpupulong. Panghuli, kailangan mong ialay ang buhay mo sa Kanya at unahin ang Kanyang kalooban. Pansinin ang binanggit ng Mateo chapter 16, verse 24 at 25. Mateo chapter 16, verse 24 at 25. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan. Dahil ang sino mang gustong magligtas ng buhay niya ay mamamatay. Pero ang sino mang mamatay alang-alang sa akin ay muling mabubuhay. Doon sa unang talata, binanggit doon na kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili. Dito pumapasok yung pag-aalay, mga kapatid. Ang pag-aalay ay ginagawa sa pamamagitan ng isang masinsinan, marubdob na panalangin sa Diyos ni Jehova. Ikaw at siya lang ang nakakaalam. Parang papasok ka sa isang kontrata. No? Ipapangako mo na yung buhay mo, ibibigay mo na sa Diyos ni Jehova. Kaya itatakwil mo na yung sarili. Yung mga kagustuhan mo, kahit ayaw ng Diyos na Jehova, hindi mo na iyon gagawin. At syempre, kapag nakapag-alay ka na, kailangan mo na ngayong sagisagan iyon sa pamamagitan ng bautismo. Tingnan natin yung ikalawang artwork. Yan. Sa picture, makikita natin na yung isa, kailangan mabautismuhan siya. Pero kailangan ilubog sa tubig. Hindi katulad nung karaniwang alam ng iba, na kailangan ka lang buhusan sa ulo, o kailangan kang mailubog sa tubig. Nagpapahiwatig iyon na inilubog mo na yung iyong sarili, yung lumang personalidad mo, at pag-ahon mo, nagbihis ka na ng bagong personalidad. Kaya yun yung hakbang, no? Kailangan natin magpabautismo para maabot yung tunay na buhay. Kumusta naman kung nabautismohan na tayo? Ibig sabihin ba nun, tapos na? Hindi naman. Kailangan pa rin nating patuloy na kumilos ayon sa ating mga natutuhan. Bawat isa sa atin, kailangan na sumunod sa mataas na pamantayan ng Diyos ni Jehova. Kaya para doon sa mga matagal ng di bautismado, mayroong tanong para sa inyo. Kung naniniwala ako sa mga pangako ng Diyos, ano ang nakapipigil sa akin upang magpabautismo? Kayo lang po ang makakasagot sa tanong na iyan. Pero bakit marami sa ngayon ang nag-aatubili na abutin yung tunay na buhay? Mukha namang maganda yung tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Pero bakit yung iba, nag-aalinlangan sila?
Hindi nila kagad magawang magdesisyonan. Kasi iniisip nila na mahirap sundin. O nag-iisip ang iba na kapag sila ay nabautismuhan, baka magkasala ako at matiwalag ulit sa kongregasyon. Pero ganun nga kaya, marami ang nag-iisip na mahirap maging alagad ni Panginoong Hesus o natatakot sila na hindi magawa ang mga kahilingan ng Diyos. Pero kahit na mayroong pananagutan ang pagpapabautismo, tiniyak naman sa atin ni Panginoong Hesus na kaya natin itong sundin. Tulad ng binanggit doon sa Matthew chapter 11, verse 29 at 30, ito ay magaan at madaling masunod at nakakaganhawa kung ating susundin. Binanggit din sa atin ng Deuteronomio chapter 30, verse 11 hanggang 14, na ang Diyos na Yehova, hindi siya umihiling ng hindi sa kaya natin. At hindi rin mahirap ang mga utos niya. Ngayon, sa mapapanood na video, panoorin yung dalawang halimbawa kung saan nung una nag-alinlangan sila na magpabautismo, ano yung hadlang na kailangan nilang mapagtagumpayan at paano nila iyon nagawang mapagtagumpayan. Meine Mama ist von Zeugen Jehovas besucht worden, als ich ein kleines... Bata pa ako nang makipag-aral ng Biblia si Mama sa mga saksi ni Jehova. Tinuruan din nila kaming magkakapatid. Pero hindi naniniwala si Papa at ayaw niyang mag-aral kami ng Biblia. Kaya natigil ang pag-aaral namin. Nung 20 anyos na ako, lumipat ako sa ibang lugar para mag-aral. Mabait ang mga kaibigan ko. Masaya kami ng boyfriend ko. Napakasaya ng buhay ko. Lagi kong naiisip ang mga nangyayari sa paligid. Nagagalit ako sa nakikita kong polusyon, kahirapan at kawalang katarungan. At kahit masaya naman ako, alam ko na pwedeng may mangyaring masama sa akin o sa pamilya ko. Sakit, aksidente o kamatayan. At alam kong si Jehovah lang ang makakalutas sa mga problemang ito sa mundo. Mula nang isilang ako, Katoliko na ang pamilya namin. Akala ko mabuti ito kasi matagal na itong natatag. Pero hindi nasagot ang mga tanong ko. Nang panahong iyon, dinalaw ako ng mga saksi ni Jehovah at nasagot nila ang mga tanong ko. Nadama ko ang pag-ibig ni Jehovah at nakumbisi ako na ito ang katotohanan. Gusto ko talagang maging isang saksi ni Jehovah, pero may mga bisyo ako na hindi ko maihinto. Bata pa lang ako, marahas na ako, at mahilig ako sa mararahas na sport gaya ng kendo. Stress na stress din ako sa pagpapatakbo ng negosyo ko. Patuloy akong dumalo sa mga pulong at nakumbinsi ako na ang pinakamabuting gawin ay ang sundin ng kagustuhan ni Jehovah sa aking buhay. Pero ang hirap gumawa ng pagbabago. Hirap na hirap akong ihinto ang paninigarilyo. Pinatibay ako ng mga kapatid ko na masusulong na noon. At sabi nila sa akin, dumala ka ulit sa mga pulong. Kaya paminsan-minsan, dumadalaw ako. Pero hindi ako napapalapit kay Jehovah. Naisip ko na kailangan kong magbago. Kailangan kong mag-aral ng Biblia. Sinabi ng nag-i-study sa akin na pag-aralan namin ang aklat na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Ang unang tanong doon ay, mahal mo ba ang Diyos? Hindi po, sabi ko. Kaya pinag-aralan namin uli ang aklat na ano ba talaga ang tinuturo ng Biblia. Tinulungan niya akong isabuhay ang mga natututuhan ko. Pinasiklan niya rin ako na personal na pag-aralan ng Biblia. Ginawa ko iyon at lagi na rin akong dumadalo sa mga pulong. Kaya mas nakilala ko ang mga kapatid at nalaman ko kung paano sila naging malapit kay Jehovah. Naunawaan ko rin na mahal ni Jehovah ang bawat isa sa kanila, pati na ako. Kapag kasama ko ang mga kapatid, nakikita ko na talagang mahal nila si Jehovah, kaya masayang masaya ako. Tinulungan ako ng mga kapatid na magtiwala na pwede akong maging isang saksi ni Jehovah. Naisip ko na kung ipagpapatuloy ko ang negosyo ko, hindi ko maihihinto ang paninigarilyo. Kaya ipinatawag ko ang mga tao ko at sila na ang pinangasiwa ko sa negosyo. Nawala ang pag-aalala at stress ko. Ngayon, pwede na akong maglingkod kay Jehovah nang may malinis na konsensya. Naihinto ko lang ang paninigarilyo nang iwan ko ang negosyo at putulin ko ang pakikisama sa mga hindi naglilingkod kay Jehovah. At noong Desyembre 23, 1990, nabautismo ako bilang isang saksi ni Jehovah. Naihinto ko ang lahat ng bisyo ko. Ngayon,
Ang aming pamilya ay namumuhay ayon sa mga pamantayan ng Biblia at tunay na maligaya. 30 anyos ako nang mabautismuhan ako. Ngayon, napakasaya ko kasi namumuhay ako ayon sa mga pamantayan ni Jehovah. Maligaya ako kasama ng aking asawa na mahal din si Jehovah. May 2 kaming mababait na anak. Nabautismuhan din ang lahat ng kapatid ko at magkakasama kaming naglilingkod kay Jehovah. vereint sind. Kaya ano yung natutuhan natin doon sa napanood natin na video? Doon sa una, yung sister, lumaki naman siya sa isang pamilya na Kristiyanong saksi ni Jehovah. Pero hindi ibig sabihin yon o hindi yon garantiya na siya rin magiging saksi ni Jehovah. Meron siyang nararamdaman na merong kulang sa kanya. Yung brother naman, no, isa siyang Katoliko, pagkatapos, ano yung hilig niya? Mahilig siya sa marahas na mga sports at meron din siyang bisyo. So yun yung mga naging hadlang kung bakit hindi sila kagad nakapaglingkuran sa Diyos na Jehovah. Pero anong ginawa nila? O, yung sister, tinulungan siya ng mga kapatid niya na saksi na rin para maunawaan na kailangang linangin yung tunay na pag-ibig sa Diyos ni Jehovah. Kaya yun yung unang sinikap niya, no, magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos ni Jehovah. Samantalang yung brother naman, no, unti-unti niya pinagsikapan na ihinto yung kanyang mga bisyo. Hanggang sa sila ay maging kwalipikado at mabautismuhan at patuloy na naglilingkod sa Diyos na Jehovah sa ngayon. Kaya tayo rin, baka meron tayong kailangang ihinto o isakripisyo para maging kwalipikado tayo na lingkod ng Diyos na Jehovah. Tandaan natin, kung meron tayong sakripisyo, mayroong pagpapala. Kaya kailan natin dapat simulan na abutin ang tunay na buhay? Ngayon pa lang. Sikapin na natin na abutin ang tunay na buhay at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tulad ng nabanggit natin kanina sa teksto, malapit nang magwakas ang sistemang ito ni Satanas. Mawawala yung paraan ng pamumuhay na gustong-gustong makamit ng mga tao sa ngayon. Pero kung tayo, magsisikap tayo na maglingkuran sa Diyos na Jehovah, bibigyan niya tayo ng isang magandang pagpapala sa hinaharap. Ngayon, basahin natin yung binanggit ng Pilipos chapter 2, verse 13. Merong pangako ang Diyos na Jehovah sa atin na magbibigay ng lakas sa atin na sikapin na abutin at ang tunay na buhay. Pilipos 2:13. Ganito yung ating mababasa. Dahil pinasisigla kayo ng Diyos at ibinibigay sa inyo ang pagnanais at lakas para kumilos kayo ayon sa kagustuhan niya. Anong napansin natin dyan? Sa binasa nating teksto, ang Diyos na Jehovah mismo ang tutulong sa atin na maabot yung tunay na buhay. Anong ilalaan niya? Bibigyan niya tayo ng lakas para kumilos. Anong ilalaan niya? Yung kanyang banal na espiritu. Ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong universo. Kaya kung ang isa ay nag-aalinlangan na pumasok at maglingkuran sa Diyos na Jehovah, no, pwede niyong suriin yung ating mga natalakay sa umagang ito at tingnan kung ano pa yung mga kailangan gawin o baguhin para kayo ay makwalipikado at mabautismuhan at makapaglingkuran sa Diyos na Jehovah. Kaya ano yung natutuhan natin sa umagang ito? O taliwas sa iniisip ng marami, yung tunay na buhay, no, ito yung buhay na walang hanggan sa hinaharap. At napakahalaga ng bautismo para makwalipikado tayo at makamit yung tunay na buhay. Kaya isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Baguio. Tunay na nakinabang kami sa pahayag. Natutuhan namin kung paano namin naabutin ang tunay na buhay. Muli, maraming salamat. Samantala, tayo naman ay dadako sa pag-aaral ng Biblia gamit ang magasing ang bantayan. Ito naman ay papangunahan ni Brother Ongking ko. Suyo po. Magandang umaga sa inyo muli, mga kapatid. Ngayon ay welcome sa ating kalawang bahagi ng ating weekend meeting. Buksan natin ito, pamagitan ng awit 130. Kantahin natin yung awit 130, maging mapagpatawad. Kaswatuto ng pag-aaralan natin leksyon.
aralin 33, Artikulo 33 ang ating pag-aaralan. At ang pamagat niya ay kung paano matutularan ng kongregasyon ang tingin ni Jehovah sa mga nagkasala. Pangatlo na ito sa 5 serye ng artikulo na tinatalakay natin. Ang temang teksto ay nasa unang 1:2:1, kung magkasala ang sinuman, may katulong tayo. Ano bang focus natin sa pag-aaralan ito? Maka-focus tayo sa 2 bagay. Una, paano ba inasikaso yung problemang malubha sa kongregasyon ng Korinto? Tapos ikalawa, kung ano mga aral na tinuturo nito sa atin. At pagkatapos ng pag-aaral, may 3 katanungan na nais nating masagot sa pag-aaral natin na ito. No? Ang una ay, anong gusto ni Jehovah para sa lahat ng tao? Kalawa, anong tagubilin ang binigay ni Pablo sa kongregasyon sa Korinto tungkol sa isang di nagsisising nagkasala? At yung katlo, kung magsisi ang nagkasala, anong pinagawa ni Pablo? Nang magsisi ang nagkasala, anong pinagawa ni Pablo sa kongregasyon sa Korinto? Handa na tayo sa ating pag-aaral. At muli, pinasigla namin kayo na sumagot ng tuwiran sa punto sa unang tanong. Kung ano lang yung tanong, ilang sagutin natin. Tapos yung iba naman magsasagot, bakit yun ang sagot? Ano yung paliwanag? Anong teksto? Para mas marami makibahagi at maging mas masigla yung pag-aaral natin. Ang ating reader ay si Brother Kimwell Simon. Handa na tayong pakinggan ang pagbasa niya ng unang parapo. Binigyan tayong lahat ni Jehovah ng kalayaan magpasya. Araw-araw nating ginagamit ang regalong iyan kapag gumagawa tayo ng mga desisyon. Ang pinakamahalagang desisyon na magagawa ng isang tao ay ang ialay ang sarili niya kay Jehovah at maging bahagi ng pamilya niya. Gusto ni Jehovah na gawin iyan ng lahat. Bakit? Kasi mahal niya ang mga tao at gusto niya ang pinakamakakabuti sa kanila. Gusto niya silang maging kaibigan at mabuhay ng walang hanggan. Tanong sa paragraph 1, anong gusto ni Jehovah para sa lahat ng tao? Si Priya, tawagin na si Priya. Binigyan tayong lahat ni Jehovah ng kalayaang magpasya. Okay, salamat, ano? Sige, Brother Froilan. Salamat, Priya. Ang gusto ni Jehovah ay ialay natin ang sarili natin sa Kanya upang maging bahagi ng pamilya niya. Okay. Anong resulta pag ginawa yun? Sister Bea Santos. Ang gusto po ni Jehovah, maging kaibigan niya po tayo at mabuhay ng walang hanggan. Ganun resulta, no? Pag ginawa natin lahat yung pinagsama-sama ng mga sagot ninyo, no? Okay, lipat tayo dito sa paragraph 2. Hindi pinipilit ni Jehovah ang sino man na maglingkod sa Kanya. Hinahayaan niya ang bawat tao na gumawa ng sariling desisyon. Paano kung nilabag na isang bautisadong Kristiyano ang utos ng Diyos at nagkasala siya na malubha? Kung di siya magsisisi, aalisin siya sa kongregasyon. Pero kahit mangyari iyan, umaasa si Jehovah na manunumbalik sa Kanya ang nagkasala. Ang totoo, isa iyan sa pinakamahalagang dahilan kung bakit niya inilaan ang pantubos, para mapatawad ang mga nasisising nagkasala. Napakapagmahal ng Diyos at talagang sinisikap niyang tulungan ang mga nagkasala na magsisi. Okay. So, ang tanong natin dito ay, basahin natin unang 1:2:1. Basahin natin. Sister Mary Locks, pagsuyo. Mahal kong mga anak, sumulat ako sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala ang sino man, may katulong na kasama ng Ama, ang matuwid na si Jesucristo. Salamat po sa pagbasa. So, ang tanong natin dito ay, ano gusto ni Jehovah na gawin ng mga di nagsisising nagkasala? Brother Regalado, pakisuyo. Ang totoo, hindi po nagkukulang si Jehovah ng paalala at mga babala sa atin. Pero nakakalungkot, may ilan po na bautisadong mga Kristiyano na lumalabag at nakakagawa ng malubhang kasalanan. Kaya sa pagkakataong siya po ay hindi kakitaan ng pagsisisi, siya nga po ay aalisin sa kongregasyon. Pero magkagayon man, pagpapakitaan pa rin po siya ng awa ni Jehovah dahil umaasa pa rin si Jehovah na manunumbalik sa kanyang isang nagkasala.
At isang malaking kaaliwan nga po ito dahil naglaan si Jehovah ng pantubos para sa mga nagsisising nagkasala. Paano mo sasagutin sa maikli yan, Brother Galado? Anong gusto ni Jehovah gawin ng nagkasala? Hindi nagsisisi. Sa maikli lang nasagot. Anong gusto niyang gawin ng mga hindi nagsisi nagkasala na lumabas sa kongregasyon? Sister King ko. Alisin sa kongregasyon. Tapos, pag naalis na, hindi nagsisi. Anong gusto ni Jehovah gawin niya kung siya naalis na? Brother J.E. Gusto po ni Jehovah na manumbalik sila. Yun. Sipin niyo, no? Kaya ano sabi doon sa temang teksto natin? Kung magkasala, doon natin makita gusto ni Jehovah gawin yun eh. Anong sabi ng temang teksto? Kung magkasalang sino man, alam ni Jehovah, mangyayari yun eh. Anong sumunod sa salita? Sister Brenda Tuason? May katulong po tayo. Ayun. So may provision na kagad si Jehovah. Kung makakasala, meron. At anong punto rito? Ba't binanggit yung pantubos? May kinalaman sa mga di nagsisi na kasala. Napansin ba niyo yung connection? Sister Homok, Jennifer? Na mahal po niya yung nagkasala. Gusto niya makabalik, kaya po naglaan po ng pantubos. Ayun. Ang ganda, no? Nakita natin yung mga punto. Salamat sa inyo mga sama-sama mga sagot. Ano? So nakita natin yung nais talaga ni Jehovah na sinong gusto mabasa ng last sentence ng paragraph 2? Sister Carlos, pakisuyo. Nandun sa mother's room. Napaka mapagmahal ng Diyos at talagang sinisikap niyang tulungan ang mga nagkasala na magsisi. Yun. Gumagawa ng effort si Jehovah talaga, no? Para makabalik sila, no? Kahit na sila hindi pa nagsisisi, no? Punta tayo sa paragraph 2. Meron bang teksto na sumusuporta ron na gusto ni Jehovah talagang bumalik yung mga tao na nagsisisi? Brother Simon, pakisuyo. Ang isa sa mga ginamit pong teksto ay yung Roma 2:4. May mga pananalita doon na mismong ang Diyos na Jehovah, gumagawa siya ng pagsisikap nang sa ganon yung kanyang mahal na individual ay magsisi. Inaakay niya ito mismo sa pagsisisi. Kapag papatibayan, ano, mga kapatid, ano? Sister Sarah Gamila. Ganon din sa Santiago 4:8, pinakilos tayo na lumapit kay Jehovah at lalapit siya sa atin. Kaya napakamawain at mapagmahal ang ating Diyos na Jehovah. Yan, bigay siya ng imbitasyon. Ano? Okay. So, tingnan natin yung paragraph 3. Patuloy tayo rito. Salamat sa inyong mga komento, mga kapatid. Gusto ni Jehovah na tularan natin ang pananaw niya sa kasalanan at ang tingin niya sa mga nagkasala. Tatalakayin natin sa artikulong ito kung paano natin magagawa iyan. Habang binabasa mo ang artikulong ito, tingnan ang una, kung paano inasikaso sa kongregasyon sa Korinto noong unang siglo ang isang malubhang pagkakasala. Ikalawa, kung ano ang tagubiling ibinigay ni Apostol Pablo sa kongregasyon nang magsisi ang nagkasala. At pangatlo, kung ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol sa tingin ni Jehovah sa mga Kristiyano nagkasala na malubha. So, ang tanong natin dito sa paragraph 3, anong tatalakayin natin sa artikulong ito? Meron 3. Magitin ng isa, Brother Tom Narahos. Yung isa po ay kung paano inaasikaso sa kongregasyon sa Korinto noong unang siglo ang isang malubhang pagkakasala. Yan, maganda yun. Tatalakayin natin mabuti. Ano? Kalawa, Brother Aaron Pailagot. Kung ano ang tagubiling ibinigay ni Apostol Pablo sa kongregasyon na magsisi ang nagkasala. Okay. Bantayan natin yan. At yung pangatlo, tawagin natin si Flor. Pakisuyo, Flor. Kung ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol sa tingin ni Jehovah sa mga Kristiyanong nagkasala ng malubha. Okay, salamat. Ano? Hindi na sagot mo, Jenny May. Pareho, no? Marami nagtaas ng kamay ng salamat. Ano? Okay, nakuha na natin yung 3 tatalakayan. Unahin na natin kung paano inaasikaso noong unang siglo ang isang malubhang pagkakasala. Sa paragraph 4 na tayo. Sa unang Korinto 5:1-2, ang totoo, nabalitaan ko na may isang lalaki sa inyo na kinakasama ang asawa ng kanyang ama. Ang ganitong sexual na immoralidad ay mas masahol pa sa ginagawa ng ibang mga bansa. Ipinagmamalaki ba ninyo iyon? Hindi ba dapat kayong magdalamhati at alisin sa gitna ninyo ang taong gumawa nito? Sa para po, noong ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero,
May nakarating sa kanya nakakagulat na balita tungkol sa bagong tatag na kongregasyon sa Korinto. Isang kapatid sa kongregasyong iyon ang gumagawa ng sexual na imoralidad sa asawa ng kanyang ama. Nakakahiya iyon kasi mas masahol pa iyon sa ginagawa ng ibang mga bansa. At hindi lang yan basta kinonsinti ng kongregasyon. Lumilitaw na ipinagmamalaki pa nila iyon. Posibleng iniisip ng ilan noon na patunay iyon na talagang maawain ng Diyos sa hindi perpektong mga tao at naiintindihan niya sila. Pero hindi ganyan ang pananaw ni Jehovah. Dahil kasi sa kayahiyang paggawing iyon, nasisira ang magandang reputasyon ng kongregasyon. Posibleng naiimpluwensya na rin niya ang mga kapatid na nakakasama niya. Kaya anong tagubilin ang ibinigay ni Pablo sa kongregasyon? Sa paragraph 4. Ano nangyari sa kongregasyon sa Corinto noong unang siglo? Brother Alcantara. Noong unang siglo, noong ikatlong paglalakbay ni Pablo bilang misyonero, may nakarating sa kanyang balita na mayroong isang kapatid na brother na nakagawa ng imoralidad. Pero ito'y kinusinti pa nga daw ayon sa prensa ng kongregasyon. At lumilitaw na pinagmamalaki pa nila ito. Pero sa ginawa ng brother, ito'y nakakasira sa magandang reputasyon sa kongregasyon. Salamat po, no? So, meron nakagawa ng sexual na immoralidad. Kanino nakagawa ng sexual na immoralidad? Pakisuyo po. Anong pangalan nila? Brother David po. Okay. Hindi lang sa kasintahan niya, hindi lang sa ibang tao, kundi stepmother niya. Stepmother. Salamat sa paglilinaw. Stepmother niya yan, ano? Hindi niya nanay. Tama. Salamat po sa paglilinaw na yan. Kaya makita natin, no, kung gaano ka grabe, no? Kaya anong sabi ni Pablo sa nangyayari sa kongregasyon na ito? Kung i-compare sa ginagawa ng ibang bansa, anong sabi ni Pablo? Brother Domingo. Ito ay nakakahiya sapagkat sabi niya na mas masahol pa yun sa ginagawa ng ibang mga bansa. At nakakalungkot, kinukonsinti nila at pinagmamalaki pa nila. Kaya anong kaya epekto sa kongregasyon niya? Anong nangyayari? Ba't gano'n ang naging reaksyon nila? Ano kaya maaari na dahilan? Brother Mario, relax. Malamang po na nahawa na rin yung ibang mga kapatid na nakakasama po nila. Okay. Tapos, ano pa ibang maring nangyari? Sister Gamboa? Posibleng iniisip din ng ilan na patunay yun na talagang maawayin ang Diyos at naiintindihan niya ang mga di-perfectong tao. Yeah. Parang gano'n, lahat ito, wala namang binanggit na detalye, no? Pero posibleng yun ang mga dahilan, mga kapatid. Ano? Tingnan natin yung paragraph 5. Sa unang Korinto 5:13, samantalang ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Alisin ninyo ang masama sa gitna ninyo. Sa para po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinasulat ng Diyos kay Pablo na dapat alisin sa kongregasyon ang di nagsisising nagkasala. Paano ngayon papakitunguhan ng tapat na mga Kristiyano ang nagkasala? Sinabihan sila ni Pablo na tigilan ang pakikisama sa taong iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ipinaliwanag ni Pablo na hindi man lang sila dapat kumain kasama na nagkasala. Kasi kadalasan kapag kumakain tayo kasama ng iba, nag-i-enjoy tayo sa kwentuhan at baka nga makasanayan natin lagi natin siyang kasama. Kaya maliwanag na sinasabi ni Pablo sa kanila na hindi sila dapat makipagsamahan sa taong iyon. Mapoprotektahan nito ang kongregasyon sa masamang impluwensya ng taong iyon. Makakatulong din iyon sa taong nagkasala para makita talagang nasaktan niya si Jehovah. At dahil dito, pwede siyang makadama ng kahihiyan at mapakilos na magsisi. Sa paragraph 5 tayo. Ako sa paragraph, hindi tanong. Paragraph babatayin ko. Sa 5, anong pinagawa ni Pablo sa kongregasyon? At anong ibig sabihin nito? Unang bahagi lang. Maiksi lang. Sa isang salita. Anong pinagagawa ni Pablo sa kongregasyon? Hindi kayang sabihin isang salita. Anong sabi niya na gagawin? Sige, Jimea, pakisuyo. Anong gagawin? Sa pamagitan nga po ng banal na Espiritu, na ang di nagsisising nagkasala ay dapat alisin sa kongregasyon. Sinabihin din po niya mga tapat na Kristiyano na tigilan ang pakikisama sa taong iyon. Ayan. Sa maikli, anong pinagagawa? Tuwir ang sagot. Sister Simon. Salamat, Jimea.
hiwalag po. Ayun, hiwalay. Tapos ginamit ay Brother Baguio. Kaya alisin po, yun na po yung tamang tawag. Ayan, alisin, ano. Anong ibig sabihin nun, alisin? Anong kahulugan nun? Alisin. Sister Homok, Jennifer. Pag inalis na po, hindi na po tayo makikisama sa Kanya. Hindi na po natin, kagaya po ng pagkain, hindi tayo sasabay sa Kanya kasi inalis na po siya doon sa kongregasyon. Okay. Bakit gano'n? Bakit, ano ba yung epekto kung makikisama tayo sa pagkain sa Kanya kung siya ay inalis na sa kongregasyon? Sige, si Sister Mendoza. Baka po makasanayan na natin na lagi siyang kasama. Isa pa po, ginagamit ito para protektahan ng kongregasyon sa masamang impluensya ng taong iyon. Ayun, ano. Salamat, Brother Baguio. Doon po sa study note, yung wag man lang kumain kasama ng gayong tao, pinakikita po doon na yung pagkain ng magkakasama ay kadalasan ng tanda ng pakikipagkaibigan at pagkakataon para mas lumalim yung samahan. Kaya malinaw po na naintindihan ng mga Hudyong Kristiyano dahil nung panahong iyon, yung mga Hudyo, hindi sila kumakain o nakikihalubilo doon sa mga tao ng ibang bansa. Salamat. Anong pakinabang dito? May dalawang pakinabang pag ito ay sinunod. Ano yung isa? Sister Magudayaw? Makakatulong din po ito sa taong nagkasala para makitang talagang nasaktan niya si Jehovah. Ayan. Kaya ang gagawin niya sa bandang huli ay ano maaaring magawa ng tulong. Brother Walter? Pwede po siyang makadama ng kahiyan at magpakilos na magsisi. Ayun. Sa kongregasyon, ano ang pakinabang naman pag sinunod ito? Sister Loreto? Mabibigyan niya po ng proteksyon ng kongregasyon mula sa masamang influence ng taong iyon. Ayun. Kita niyo, no? Kabutihan ng kaisang ito, no? Ngayon, meron tayong artwork. Gusto natin tingnan yung larawan. Pwede tayo magkomento rito sa larawan. Sister Mariel, Homok. Makikita po natin sa artwork si Apostol Pablo na nagsusulat sa isang balumbon. Marahil ito po yung panahon na ipinasulat ni Jehovah na dapat alisin sa kongregasyon yung di nagsisising nagkasala sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon. Makita niyo, no? Kaisipan ba ni Pablo yung kanyang sinabi na alisin? Ba't si Pablo? Higpit naman ni Pablo. Kaisipan ba ni Jehovah yan? Nakita niyo sa Brother Loreto? Yung mga apostol ay kinasihan o ginabayan ng banal na Espiritu para sulatin ng kasulatan ng Biblia. Kaya ito ay tiyak na galing sa Diyos. Pero hindi naman binanggit na ng salitang alisin, huwag nang papasukin sa Kingdom Hall o huwag na siyang magsamba sa Diyos. Kasi kung titingnan natin yun sa susunod ng mga parapo, makikita natin din yung sagot na ilang buwan lang ang nangyari, nakabalik siya. Yeah. Binigyan na kayong bird's eye view ni Brother Loreto sa maasahan natin. Okay, salamat Brother Loreto. No? Magpatuloy na tayo dito sa paragraph 6. Nang maipadala ni Pablo ang liham niya sa mga Kristiyano sa Corinto, siguradong iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon nila dito. Di nagtagal, nakatanggap siya ng magandang balita mula kay Tito. Nalaman niyang sinunod nila ang nasa liham niya at inalis ang lalaki sa kongregasyon. Bukod dito, pagkalipas lang ng ilang buwan mula nang sulatan sila ni Pablo, nagsisi ang nagkasala at nagbago. Itinigil nito ang masamang ginagawa nito at sinunod ang mataas na pamantayan ni Jehovah. Ano na ang sunod na ipapagawa ni Pablo sa kongregasyon? Paragraph 6 naman. Anong naging epekto ng liham ni Pablo sa kongregasyon at sa nagkasala? So yung dalawa yung epekto, no? Yung isa, dalawa yung kukomentuhan natin. Isa lang muna komentuhan nyo. Epekto ng liham sa kongregasyon. Brother Terence Moran. Di nga rin po nagtagal, inalis na rin po yung lalaki sa kongregasyon matapos matanggap yung liham ni Pablo. Sinunod nila, no? Okay? Tapos, sa nagkasala naman, anong epekto? Sundin yun. Sister Remy Kalimlim. Salamat, Brother Terence. Pagkalipas lang ng ilang buwan mula nang sulatan sila ni Pablo, nagsisi yung nagkasala at nagbago. Tinigil din niya yung mga masamang ginagawa niya at sinunod yung mataas na pamantayan ni Jehovah. Ganda, no? Kaya makita natin, guided talaga ng Holy Spirit yung sinabi ni Pablo, no? Yung magandang naging resulta, no?
So tayo sa pangalawang subtopic na. Kung paano dapat pakitunguhan ng kongregasyon ang nagsisising nagkasala. Doon tayo sa paragraph 7. Sa 2 Korinto 2:5-8. Ngayon, kung ang sino man sa inyo ay nakapagpalungkot, hindi ako ang pinalungkot niya, kundi sa paano man ay kayong lahat. Pasensya na sa pagiging derechahan. Ang saway na ito na ibinigay na karamihan ay sapat na para sa gayong tao. Dapat ninyo siyang patawarin ng buong puso at aliwin para hindi siya madaig ng sobrang kalungkutan. Kaya pinapayuhan ko kayong tiyakin sa kanya na mahal ninyo siya. Sa para po, nagkaroon na magandang resulta ng alisin sa kongregasyon ang nagkasalang lalaki. Sinabi ni Pablo na ang saway na ibinigay ng karamihan ay sapat na para sa gayong tao. Ibig sabihin, nagsisi ang lalaki. Kaya hindi na siya kailangan pang patuloy na disiplinahin. Tanong sa 7, anong naging magandang resulta ng alisin sa kongregasyon ang nagkasala? Parang binalikan natin pala ulit yun. Anong naging magandang epekto? Sister Tranquilino, Maricar? Ng 2 Korinto 2:6 na taimtim na nagsisi yung nagkasala, ipinakita ng lalaki sa gawa na talagang nagsisisi siya. Ang galing, ano? Kaya ano hindi na kailangan gawin sa kanya? Sister Pehomo. Hindi na po kailangan na patuloy siyang disiplinahin. Ayun, ano. Okay, salamat, ano? Tingin tayo sa paragraph 8. Suriin pa natin yung laman ng teksto na binasa. Sinabi ni Pablo sa kongregasyon kung ano ang dapat nilang gawin sa lalaking nagkasala. Dapat ninyo siyang patawarin ng buong puso at aliwin at tiyakin sa kanya na mahal ninyo siya. Pansinin na hindi lang basta papayagan ng kongregasyon ng lalaki na babalik sa bayan ng Diyos. Gusto ni Pablo na tiyakin nila sa taong iyon sa pamamagitan sinasabi nila at pakikitungo sa kanya na talagang mahal at pinatawad na nila siya. Kung gagawin nila iyan, mararamdaman na nagkasala na masaya ang mga kapatid na nakabalik siya. Anong sumunod na pinagawa ni Pablo sa kongregasyon? Meron 3 na pinagawa, no? Ano yung isa? Sige, Sister Porciungcola. Hinimok po niya yung kongregasyon na patawarin ng buong puso at aliwin yung lalaking Yung nagkasala. dalawa, no? Ano yung pangatlo? Sister Amarig. Check in na mahal natin siya. Ayun. Patawarin, aliwin, tiyakin sa kanya, Diyos natin walang na ibalik na ulit na mahal niyo siya. So, hindi lang basta ibalik, ano? Ang tagal natin binabasa to, no? Pero ngayon lang naitampok yung iba pang hakbang na gagawin doon sa natiwalag. Ba't ngayon lang natin napag-aralan to? Anong punto rito? Ba't ngayon lang nito na, ang linaw naman, di ba? Sa palagay niyo, bakit ngayon lang natin pinag-aaralan to? Ngayon ang tamang panahon na binibigay sa atin ni Jehovah, mapag-aralan to. Ngayon ang patnubay ng Holy Spirit yung organisasyon, eh. Kaya mas malinaw natin na pag-aaralan to. Punta tayo dito sa anong epekto nito sa naibalik na kung ganito ang gagawin ng kongregasyon. Anong epekto? Sister Sandra Amora? Mararamdaman nga po na nagkasala na masaya ang mga kapatid na nakabalik na po siya. Ayun. Welcome talaga ako. No? Diba? Kakaidea na kayo no? Sa mga papel na gagawin natin. No? Patuloy natin. Ito tayo sa number 9. May ilan kaya sa kongregasyong iyon na ayaw pa rin patawarin ang nagsising nagkasala? Walang sinasabi ang Biblia, pero posible iyon. Kung iisipin, nagka-problema ang kongregasyon dahil sa taong iyon. Posible ring may ilan na personal na naapektuhan ng ginawa niya. May ilan naman doon na talagang nagsisikap na sundin ang mga utos ni Jehovah. Kaya baka pakiramdam nila, hindi tamang ibalik sa kongregasyon ang nakagawa ng ganong kalubhang kasalanan. Pero bakit mahalagang iparamdam ng kongregasyon sa nagsising nagkasala na talagang mahal nila siya? Sa number 9, bakit posibleng may ilan sa kongregasyon na ayaw pa rin patawarin ang nagsisisi ng kasala? Walang binabanggit na detalye, pero ano yung mga dahilan? Banggit ng isa. Brother Giovanni, Homok. May 3 dahilan, banggitin ng isa. Maring niisip nila na nagka-problema ang kongregasyon dahil sa taong yon. Yan. Problema natin yan, dahil patawarin natin. Ano? Brother Tuason. Baka isipin ng ilang mga taga-Korinto na napaka-unfair naman sa amin yan. Kami nagsisikap na maging matuwid at gusto namin maging malinis sa moral. Pero ang taong ito, kaagad-agad pinatatawad na o kaya ganun ang gagawin. Bakit ganun? Baka nagtatanong sila, baka hindi sa kanila ano yon, patas yung bagay na yun.
At yung isa pang dahilan, salamat, Brother Rabanes. Kapag lubhang naapektuhan ang ilang kapatid sa nagawang kasalanan ng isang kapatid na nagkasala. Kapag naapektuhan sila ng malubha, kaya ayaw nilang maibalik agad yung nagkasala. Okay, salamat po. Sister Karen Amora. Maaari pong personal po silang naapektuhan dito. Yung mga affected na personal, yun ang tatamaan din. Ano? So, kita natin yung punto, mga kapatid. Ano? Tingnan natin ngayon itong 10-11. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi pinayagan ng mga elder na makabalik sa kongregasyon ang nagsising nagkasala o kung hindi ipinaramdam sa kanya ng mga kapatid na mahal nila siya? Posible siyang madai ng sobrang kalungkutan. Baka maramdaman pa nga niyang hindi na siya pwedeng maglingkod kay Jehovah kahit kailan. Kaya baka sumuko na siyang ayusin ang kaugnayan niya sa Diyos. Mas malala pa, kung hindi papatawarin ng mga kapatid sa kongregasyon ang nagsisising nagkasala, posibleng masira nito ang kaugnayan nila kay Jehovah. Bakit? Kasi nagiging gaya sila ni Satanas na malupit at malang awa, imbis na maging gaya ni Jehovah na mapagpatawad. Para nilang hinahayaan si Satanas na gamitin sila para sirain ang kaugnayan ng taong iyon sa Diyos. Tanong natin sa 10-11, anong pwedeng mangyari kung hindi papatawarin ng mga elder? Kasi mga elder na magbabalik no? Anong mangyari kung hindi papatawarin ng mga elder ang nagsisising nagkasala? Mayroong dalawang posibleng mangyari. Anong isa? Sister Rabanes? Posible po siyang makadama ng sobrang kalungkutan. Yeah. Kaya dahil doon, ano mangyayari ngayon? Kung gano'n mararamdaman ng isang hindi binabalik. Sister Awaaw, salamat Sister Rabanes. Pwede po siyang makaramdam na hindi na siya pwedeng maglingkod kay Jehovah kahit kailan. Isipin niya epekto, no? Okay? At sa bandang uli, baka isipin niya na hindi pwedeng ayusin. Doon sa number 2, tingnan natin ano yung pangalawang dahilan. Posibleng dahilan. Brother Alcantara. Baka maagaw pa siya ng diablo. Makagawa pa siya ng lubhang kasalanan sa Diyos ni Jehovah. Yeah, salamat po. Yung sa panig nung nagkasala. Pero sa ano pa yung ibang bagay din. Tama, may binanggit si Satanas na Diablo. Ba't pumasok si Satanas na Diablo rito? Kung hindi papatawarin ng mga elder. Brother Homok, Giovanni. Sa panig kasi ng mga elder, kapag hindi nila pinatawad yung nagkasala, binanggit dito na magiging kagaya sila ni Satanas. Imbis na tularan si Jehovah sa pagiging maawain at mapagpatawad, baka hinayaan na ng mga elder na si Satanas na gamitin at sirain yung kaugnayan ng taong natiwalag o inalis sa kongregasyon, sirain yung kanyang kaugnayan kay Jehovah. Kung sila hindi magpapatawad, bukod sa masisira yung kaugnayan ng tao na nagsisisi na, sino pa yung masisira ang kaugnayan sa Diyos? Brother Wow. Tayo rin po kasi hinahayaan nating magpagamit tayo sa Sino Diablo. yung masisira din ng kaugnayan? Bakit may sagot? Tayo po. Ako? Ako po. Oh, tama. Ikaw. Sa Corinto, pinag-usapan natin. Sa Corinto. Huwag muna tayo sa kalagayan. Mamaya pa tayo doon. Sige. Isa Bilardo. Masisira din po yung kaugnayan ng taong yun kay Jehovah. Oh, yung taong yun. Sira kaugnayan. Sino pa? Tatamaan din. Brother Mario, Relox. Masisira rin po ang kaugnayan ng mga elders sa Mga Diyos elder. na Jehovah. Kasi sila ayaw magpatawad eh. Sinong ginagaya nila pag ayaw nila magpatawad? Diyos, sinagot na kanina, di ba? So makita niyo yung epekto, no? Both sides, ano? Kung hindi magpapatawad, yung mga elder. Kasi sila yung magbabalik eh. Hindi naman yung kongregasyon ng mga kapatid na miyembro. Ibalik na. Hindi sila. Wala sila authority ng gawin yun. So nakita niyo yung epekto, no? At binanggit doon sa Efeso 4:27, ano paalala? Magandang paalala ni Pablo, kaya pumasok din si Satanas ng Sister Brenda Tuason. Huwag ninyong bigyang pagkakataon ng Diablo. Ayun. Eh, pag di nagpatawad, pinibigyan ng pagkakataon ng Diablo. Nung ginagaya nila yung masamang ugali ng Diablo. Sa 12 na tayo, mga kapatid. Paano nga ba matutularan ng kongregasyon sa Corinto si Jehovah at hindi si Satanas? Kung gagayahin nila ang paraan na pakikitungo ni Jehovah sa mga nagsisising nagkasala. Tignan ang sinabi ng ilang manunulat ng Biblia tungkol kay Jehovah. Si Jehovah ay mabuti at handa magpatawad, ang sabi ni David.
Isinulat ni Mikas, "Sino ang Diyos na tulad mo, nagpapaumanhin sa kamalian at nagpapalampas ng kasalanan?" Sinabi naman ni Isayas, "Iwan ang masama ang landas niya, alisin ang masama ang mga kaisipan niya. Manumbalik siya kay Jehovah na naawa sa kanya, sa ating Diyos, dahil nagpapatawad siya ng lubusan." Sa 12, paano matutularan ng kongregasyon si Jehovah? Tuwid ang sagot ng bigyan natin mga kapatid. Si Just Gutierrez, pag-isiyo, Brother Gutierrez. Yan, katabi mo. Yan, okay, sige. Yan. Kung tutularan po ng kongregasyon ng paraan po ng pakikitungo ni Jehovah sa mga nagsisising nagkasala. Okay. Gagayahin nila si Jehovah, no? Paano naman si Jehovah makitungo sa mga nagkasala na nagsisisi? Meron mga halimbawa tayo? Banggit tayo? Sister Jemel Aguilar? Maganda po yung binanggit dito sa Mika 7:18 kasi binigyan kahulugan ng study note yung nagpapaumanhin at nagpapalampas ng kasalanan si Jehovah. Pwede natin tularan yun kasi binanggit doon na baka may mga bagay naman na walang halaga na pwede nating mapunahin o wag nating hayaan na punahin natin yung kasalanan ng isang kapatid o ituring natin itong isang walang halaga o wag natin silang markahan po. Anong teksto kinementohan mo? Mika 7:18 po. Okay, salamat. May natira pang dalawa. Sister Simon. Sinabi naman po ni David dun sa awit 86:5 na si Jehovah ay mabuti at handang magpatawad. Tipin natin. Yun ang gagayahin nila. At yung isa pa, halimbawa, Sister Praila, Moyo. Gayon din yung Isaiah 55:7 na iwan natin ang landas niya at alisin ang masama at manumbalik kay Jehovah. Ayun. Kapag nambalik, anong gagawin ni Jehovah? Sabi sa teksto. Brother JS, pakisuyo. Magpapatawad po ang Diyos na Jehovah ng lubusan. Bago yun, may salitang may ginamit na salita eh. Maging damdamin ni Jehovah pagka siya ay pag siya ay nanunumbalik na eh. Sister Pane, Igama. Maawas. Yun. Tapos saka papatawarin. Yan si Jehovah. Yan ang gagayahin. Okay? Tingnan natin dito sa 13. Para matularan ng kongregasyon sa Corinto si Jehovah, kailangan nilang tanggapin muli ang lalaki at tiyakin sa kanya na mahal nila siya. Sinabi ni Pablo na kung papatawarin nila ang lalaking iyon, mapapatunayan nilang masunurin sila sa lahat ng bagay. Totoo, ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula ng alisin siya sa kongregasyon, pero dahil nagsisi na siya, wala nang dahilan ng mga elder para hindi pa siya ibalik sa kongregasyon. So, tanong natin dito sa 13, bakit tama lang na ibalik sa kongregasyon ang nagsisising nagkasala? Mayroong dalawang dahilan. Ano isa? Doon tayo tawag sa Zoom. Sister Samson, pakisuyo. Yung unang dahilan, binanggit sa 2 Korinto 2:9 na pinapatunayan ng kongregasyon ng Corinto na masunurin sila sa lahat ng bagay. Isinulat ni Apostol Pablo ay sinunod nila. Ayun. Kasi pag binasa mo yung konteksto, no? Binanggit niya lahat yun, tapos sa bandang huli, patunayan nyo, masunurin kayo. So dapat sunod nila. Ano yung pangalawang dahilan? Sister Pensiola. Dahil nga po nagsisi na yung nagkasala, wala na pong dahilan ng elder para hindi po siya ibalik sa kongregasyon. Yun lang ang purpose eh. Makakita niya yung no? So, pwede na siya ibalik. Ngayon, meron tayo additional information. Sabi, kung kailan binalik sa kongregasyon ang nagkasalang lalaki sa Corinto. No? So, merong lumilitaw. Kailan binalik? Pwede niyo sagutin ng maiksi yun. Kailan ibinalik sa kongregasyon ang nagkasala? Ano yung maikling tuwid ang sagot doon? Sige, Brother Alcantara. Bukan natin. Pag ang kapatid ay nagkasala, kailangan ibalik dahil merong... ano po yun? Kailan po binalik? Ilang buwan lang po. Ayun, okay. Hindi umaabot ng 1 taon. Okay, salamat buwan lang po. po. Okay. Tama yun. Tama yung sagot na yun.
Basahin natin yung first sentence lang nung nandoon. First sentence nung pinag-usap. Kailan binalik sa kongregasyon? Brother Tom? Lumilitaw na nakabalik agad ang lalaki nagkasala. Ayun. Kabalik agad. Sabi nga niya, mga ilang buwan lang. Tatanong natin, paano natin nasabi na kaagad na ibalik? Ilang buwan lang. May 3 dahilan. Kung bakit pwedeng pagbatayan na ilang buwan lang, hindi taon. Kasi ngayon, pag makabalik, dapat 1 taon man lang ang lumipas bago maibalik. Pero sa Corinto pala, ilang buwan lang. Kaya kailangan maging malinaw sa atin ito. Paano natin natiyak na ilang buwan lang na ibalik? May 3 dahilan. Magitin ng isa. Brother Tuason. Ang una yung pagkasulat ng unang Korinto, saka yung pagiging malapit nito sa pagkasulat ng ikalawang Korinto. Doon sa unang Korinto, napansin natin na doon inalis. At doon sa pangalawang Korinto, doon ibinalik. Ngayon, yung pagkasulat ng unang Korinto ay noong maaga ng 55 CE. At yun naman ikalawang Korinto ay noong magtatapos ang tag-init at taglagas at maaring yun ay buwan ng Setyembre. Kaya kung bibilangin natin, mula doon sa maagang buwan ng 55 CE, mga Enero or Pebrero, haabot tayo ng September or August, ay mga 7 or 8 buwan. Oo. Mga ilang buwan lang, So, same year, May sulat yun, Ano yung ikalawang dahilan? Sa Brother Aaron Alcantara. Po sa obserbasyon ng mga matatanda po dun sa congregation, talaga pong nagsisi. So meron pong good report coming from lupon ng mga elders dun sa nag-oobserba sa nagsisi. Okay. Salamat. Sir Mariel. Yung ikalawang dahilan po, dun sa unang liham ni Pablo, nagbigay siya ng tagubilin tungkol sa donasyon para sa mga kapatid sa Huden apektado ng taggutom. Tapos nagbigay siya ng reminder sa kanyang ikalawang liham. Kaya dahil urgent po ito, siguradong hindi pinatagal ni Pablo yung pagsulat ng ikalawang liham. Okay. At yung pangatlong dahilan? Ano yung pangatlong dahilan? Yun na yata sinagot ni Brother Aaron? Yun na ba yan? Yan na, Okay. Nag-jump lang siya. Kaya pala inaasahan ko yung pangalawa. So, salamat. Nakuha na natin 3. Salamat sa komento mo. Okay. Minsan di magkano mabuting hearing aid ko. Hingi ako ng sorry sa inyo. So, may larawan dyan. Tingnan natin yung larawan. Gusto natin komentuhan yung larawan. Sister Homok, Jennifer. Dito po yung nakabalik na po yung lalaki. Makikita po yung mainit na pagtanggap ng isang kapatid kasi po talagang hinahawakan po siya sa kanyang balikat. At ganon din po yung iba, nakatingin din po sa kanya na maaaring nagnanais din pong makipagkwentuhan sa kanya. Salamat. Batayin nga natin yung caption doon sa ibaba, yung last sentence ng pinagkukuhapan natin. Pwede natin basahin yan. Yung last sentence, pakisuyo yung basahin. Pwede mo basahin, Sister Sabel? Yung yan ang dahilan. Pwede mo basahin yan? Komento sa larawan. Doon na tayo sa dahilan. Basahin natin last sentence. Sino babasa nun? Nakita mo na? Yan daw lang kung bakit natin nasabi na malamang na maikling panahon lang ang lumipas. Posibleng lang buwan lang na nagbigay si Pablo ng tagubilin sa kongregasyon na balik na ang nagsising nagkasala. Ayun, salamat sa pagbasa. So, mga ilang buwan lang, pabalik. So, maliwanag natin, bakit nasabi yun? Meron 3 mga dahilan na pinag-usapan natin. Punta na tayo sa pangatlong subtopic natin, kung paano matutularan, yan na yung pag-application na. Paano matutularan ang katarungan at awa ni Jehovah. Doon tayo sa 14:15. Ipinasulat sa Biblia kung paano inasikaso ang malubhang pagkakasala sa Korinto noon para matuto tayo. Natutuhan natin dito na hindi kinukonsinti ni Jehovah ang malubhang pagkakasala ng mga lingkod niya. Iniisip ng ilan na dahil maawain siya, hahayaan niyang manatili sa organisasyon niya ang mga hindi nagsisising nagkasala. Pero hindi ganyan magpakita ng awa si Jehovah. Maawain siya pero hindi konsentidor. Hindi niya ibinababa ang pamantayan niya. Ang totoo, kapag hinayaan niyang manatili sa kongregasyon ang hindi nagsisising nagkasala, hindi siya magiging maawain. Kasi pwedeng itong ikapahamak ng buong kongregasyon. Pero natutuhan din natin na ayaw ni Jehovah na mapuksa ang sinuman. Gusto niyang mailigtas ang mga tao hanggat posible.
Nagpapakita siya ng awa sa mga nagsisisi at gusto niyang ayusin ang kaugnayan nila sa kanya. Kaya nang magsisi ang lalaki sa Korinto at magbago, ginamit ni Jehovah si Pablo para sabihin sa kongregasyon na dapat nilang patawarin na lalaki at na pwede na itong makabalik. Pabasahin natin muna, ikalawang Pedro 3:9. Sige, Artros, pakisuyo. Si Jehovah ay hindi mabagal sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng iniisip ng iba. Ang totoo, matiisin siya sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sino man kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi. Salamat sa pagbasa. So, ang tanong natin, 14-15, anong natutuhan natin sa paraan ng pag-aasikaso? Ngayon, pag-usapan na natin, ano? Anong natutuhan natin sa paraan ng pag-aasikaso sa malubhang pagkakasala sa Korinto? Anong natutuhan natin doon? Sige, Brother Froilan. Matutunan natin dito na hindi kinukonsente ni Jehovah ang malubhang pagkakasala ng mga lingkod niya. Very good. Ano pa, Brother Rabanes? Ano pa natutunan natin? Isa pang natutuhan natin na kahit malubha ang nagawang kasalanan ng isang kapatid, kapag buong pusong nagsisisi at pinapakitang at sinisikap na iwasan ang dating maling gawain, kailangan siyang patawarin. Okay, salamat. Brother Simon. Naidiin din po sa atin yung pag-ibig ng Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng awa. Pero yung awa, hindi nangangahulugan na pwede lahat. Hindi siya konsentidor. Doon naman sa binasang text, kalong Pedro 3:9, anong tinuturo no ng kaswato ng pinag-aralan natin? Sister Tuason. Natutuhan din po natin na ayaw ni Jehovah na mapuksa ang sinuman. Gusto niya na maligtas yung mga tao hanggat posible, kaya nagpapakita po siya ng awa doon sa mga nagsisisi at gustong ayusin yung kaugnayan nila sa Kanya. Ayun. Marami tayong natutunan, no? Meron pa, Sister Homok? Na kapag hinayaan po pala na manatili sa kongregasyon yung hindi nagsisising nagkasala, hindi po pala yun pagpapakita ng pagiging maawain ng Diyos na Jehovah kasi pwede po palang mapahamak yung buong kongregasyon. Ayun. Kapatid yung application ng Kawikaan 13:20 at unang Korinto 15:33, karaniwan sana ginagamit lang yan. Pero ngayon, ibang application eh. Nakita niya? Paano ginamit yun? Brother Simon, mag-komento rito. Yung unang Korinto 15:33 po, kadalasan sa mga kaibigan ito kumakapit. Pero sa ngayon, nakita po natin na ito ay kapit din sa buong kongregasyon. Kung hindi aalisin yung taong di nagsisisi, makakaapekto ito sa lahat. Ayun. Nakita niyo yung application, yung principle ginamit. Sister Spirulina? Maganda rin po yung punto sa Judas 4 kasi bagaman maawain po si Jehovah, makatarungan din po siya kaya hindi po niya ibababa yung pamantayan niya. Okay, good. Puntahan natin larawan naman. Tingnan natin yung picture. Ito, modern application na ito. Sister Jemel Aguilar, pakisuyo. Makikita po natin sa larawan yung dalawang sister, magkayakap po sila. Maaaring yung naka-gray po na sister, kakabalik lang po niya, nagsisi po siya. Kaya nung in-announce na po siya after pulong, nakita natin na niyakap siya nung nakadilaw na sister at masayang-masaya po siya. At makikita din natin dun sa mga nakapaligid sa kanya, nakikisaya din sila. Maaaring pumapalakpak pa nga yung isang brother. Matutularan din natin yan kung sakaling may i-announce sa atin dito na isang kapatid na ibalik na bilang isang saksi ni Jehovah, pwede natin gawin yan ng literal. O kaya makisaya din po tayo. May nakita ba kayo mukha na naka-smid doon sa picture? Brother Umila. Maring siguro masabi natin na yung mga kapatid na andyan, baka hindi sila apektado sa nagawa ng kapatid na yan. Pero paano kung yung isang kapatid tulad na binanggit kanina, na lubhang apektado sa nagawa ng isang kapatid? So isang bagay na ipanalangin at pagsikapan ng isang kapatid na makisaya doon sa isa na naibalik sa kongregasyon at hindi na siya magkaroon ng question pa
doon sa hatol ng mga elder, bakit ganito? Ilang buwan na nakabalik na si ganito. Parang hindi yata patas. So bagay na dapat ipanalangin, pagsikapan ng isa na apektado sa nagawang pagkakasala ng isa. Salamat na po ito rin. Sino babasa ng caption doon sa picture? Sister Kamaring, pakisuyo. Natularan natin ang pag-ibig at awa ni Jehova kapag buong puso nating tinatanggap ang mga naibalik na sa kongregasyon. Yan. Kongregasyon na makakapit yan. Tayo na, hindi mga elders, para sa ating lahat yan. Doon tayo sa 16. Nakatulong sa atin ang pagtalakay sa nangyari sa Korinto para makita ng mas malino na talaga mapagmahal, matuwid at makatarungan si Jehova. Hindi ba't napapakilos tayo niya na mas purihin siya? Alam nating makasalanan ang bawat isa sa atin at kailangan nating mapatawad. Kaya nagpapasalamat tayo sa pantubos na ibinigay ni Jehova para mapatawad tayo. Talagang nakakapagpatibay malaman kung gaano tayo kamahal ni Jehova at na gusto niya ang pinakamabuti para sa atin. Personal question ito, mga kapatid. 16. Anong epekto sa iyo nang malaman mo kung paano inasikaso ang malubhang pagkakasala sa Korinto? Sige, Brother Amora. Sige, unahin natin si Ace. Mas lalo ko pong minahal ang Diyos na Jehova dahil sa napag-aralan po natin, mas luminaw po na talagang mapagmahal, matuwid at makaturungan sa Jehova. Talagang gusto niya po na mapabuti tayo. Salamat sa komento na yan. Si Sister Jana Homok. Personally po, napakilos po ako nito na ipanalangin yung mga nagkasala na manumbalik kay Jehovah. Kaya personal decision niya. Salamat. Sister Mariel. Nagbigay po ito sa akin ng kapanatagan kasi malinaw na pinakitang patas si Jehovah at makatarungan kasi hindi po siya nangungunsinte pero maibigin siya at maawain sa lahat ng nagsisisi. Salamat. Sister Navarez, Sheila. Napatibay rin po ako nito na magkaroon ng tamang pananaw sa mga dating nagkasala at binalik po sa kongregasyon kasi si Jehovah talagang mapagmahal siya. Gusto niya na lahat na magbago at magsisi po. Okay. Salamat sa inyo mga komento. Meron pa? Alcantara, anong epekto sa iyo? Napapakilos po tayo sa biyay ng Diyos na Jehovah sa anak niya na kinubos po ang ating mga kasalanan. Sinama na tayong lahat doon. Salamat po sa pag-include niyo sa amin. Masangayon naman kami ron. Okay, doon na tayo ngayon sa 17. Last paragraph. Paano naman ang mga kaso ng malulubhang pagkakasala ngayon? Paano matutularan ng mga elders sa kongregasyon ang kagustuhan ni Jehovah na akayin sa pagsisisi ang mga nagkasala? At ano ang dapat na maging reaksyon ng mga kapatid kapag nagpasya ang mga elder na alisin o ibalik sa kongregasyon ang isang tao? Sasagutin ang mga tanong na ito sa mga susunod na artikulo. Maraming salamat, Brother Kibuel, sa iyong paglilingkod sa amin. 17. Ano tatalakayin sa mga susunod na artikulo? Isa. Tawagin natin ito si Crystal. Sige, Crystal. Taas na. Paano naman ang kaso ng malulubhang pagkakasala ngayon? Ayun. Interesado tayo makuha sagutin. Salamat. Chloe, ano yung pangalawa? Paano matutularan ng mga elders sa congregation ang kagustuhan ni Jehovah na akayin sa pagsisisi ang mga nagkasala? Ayun. At yung pangatlo, sige, si Kyler. Kyler, taas mong kamay mo. At ano ang dapat na maging reaksyon ng mga kapatid kapag nagpasya ang mga elder na alisin o ibalik sa kongregasyon ang isang tao? Yan. Ganda. Ano dapat maging reaksyon natin pag may binalik o tiniwala, gano'n? Makakukunan kayo ng camera ni Jehovah, anong reaksyon natin dyan? Okay. Ganda yung pinag-aralan natin mga kapatid, no? Kita natin kung paano detalyado na kinuha natin yung buong larawan, paano nag-asikaso ng kaso. Ngayon, anong sagot mo? Una, anong gusto ni Jehovah para sa lahat ng tao? Sister Joso. Mahal po ni Jehovah ang mga tao, kaya gusto po niya ang pinakamabuti para sa atin.
Gusto po niya tayong maging kaibigan at mabuhay ng walang hanggan, kaya umaasa po si Jehovah na manunumbalik sa kanya lahat ng nagkasala. Salamat sa sagot na yan. Kalawang tanong, anong tagubilin ang binigay ni Pablo sa kongregasyon sa Corinto tungkol sa isang di nagsisisi na kasala? May silang sagot. Isang salita lang. Joaquin, si Brother Joaquin. Naalisin po siya sa kongregasyon. Anong sabi mo? Alisin po. Ayun, alisin. Pwede maiksin sagot no? Kasi malinaw Pag mahaba, hindi makita saan ba rin yung punto. No? Kaya makita niyo nakikinabang tayong lahat doon. No? Tapos, nang magsisi ang nagkasala, anong pinagawa ni Pablo sa kongregasyon sa Corinto? Sister De La Cruz, Roda. Dapat po siyang patawarin ng buong puso at aliwin at tiyakin na talagang mahal at pinapatawad na nila siya. Tatlong hakbang na yan. Ang ginagawa lang natin dati ay binalik ng mga elders. Pero yung papel na, ano yung pangalawa? Saka yung pangatlo, ulitin lang natin yung salitang yan. Ay, pakisuyo, Brad. Okay. Patawarin ng lubusan. Tapos ay Sister Bilardo. Aliwin. At may isa pa, yung pangatlo. Sister Lynn Moyo. Dapat ding patawarin ng mga kapatid yung mga ibinalik sa kongregasyon. Okay. Sister Ongkingko. Tiyakin natin na mahal natin sila. Ayun. So, marami tayong natutunan mga kapatid, Kita natin dito yung mga katangian ni Jehovah, Talagang si Jehovah ay isang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad, makatarungan. Pero napansin ba niya, mas tumingkad yung pagiging maawain niya, Pero hindi siya konsideror. Pero kahit makasalanan pa lang, gumagawa na siya ng paraan. At yan tinutularan ngayon ng mga elders din. Sa mga susunod na artikulo, makukuha natin yan. May mga bagong termino rin na gagamitin natin sa mga susunod na pag-aaralan natin tungkol sa mga natiwala. Pagka nag-review tayo dyan, magandang mapag-usapan ito. Mag-review, kwentuhan tayo, pag-usapan natin to. Higit nating mapapahalagahan yung mga katangian ni Jehovah. At ito'y tutulong lalo natin siyang mahalin. At gaya na awitin natin mamaya, umibig ng masidi mula sa puso. Yan ang gagawin natin. So tayo ngayon ay tapos na sa ating pag-aaral. So tayo ngayon ay tatayo. Imbita ko kayong tumayo para sa pag-awit. Ang pamagat ay umibig ng masidhi mula sa puso. Pwede natin awitin ito from the heart. Madama natin yung lyric na ating inaawit.